Yung sa 550 na yan, grabe ang ano niyan, yung pagtitiis ng mga manggagawa diyan. Parang binibigyan lang sila ng sahod na yan upang makapasok lang sila kinabukasan. Ganito inilarawan ni Carl, isang manggagawa sa Subic, Zambales, ang kasulukuyang minimum wage sa Central Luzon matapos ang 25 pesos na dagdag sahod sa rehiyon ngayong Abril. Sa mahal ng mga bilihin, kung yung sa sahod ko lang rin iaasa, hindi pa rin talaga sapat yun. 15 years nang manggagawa si Carl sa Umicore, kumpanyang nagpoproseso ng iba't ibang kemikal. Mas mataas sa minimum wage ang sahod ng kanilang unyon, pero hindi ito ang kaso ng milyon-milyong manggagawa sa bansa. Batay sa pag-aaral ng Ibon Foundation, 1,200 pesos dapat ang arawang sahod para mabuhay ng disente ang isang pamilya. Ito ang batayan ng itinutulak ng Kilusang Mayo 1 na pambansang minimum na sahod. Hardworking ang mga Pilipino. Nagtrabaho tayo, formal at di formal, kaya kumita yung ating bansa. Dapat kung kumikita ang bansa, ang translation dapat niyan, bumababa ang presyo ng mga bilihin. Pero baliktad ang nangyayari. Yung wealth na nililikha ng mga manggagawa sa pagtatrabaho araw-araw, napupunta lang sa mga kumpanya. Nakahain ng iba't ibang panukala para dagdagan ng sahod. May 200 pesos at 750 pesos para sa buong bansa. Pero para kay Jerome Adonis, kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng Makabayan Coalition, mahalaga na maisabatas ang 1,200 pesos bilang national minimum wage. Paliwanag niya, sa loob ng mahigit 3 dekadang umiiral ang Regional Wage Board, ginamit ito ng mga kumpanya para baratin ang sahod ng mga manggagawa. Kaya ang gusto namin, ang stand namin sa Makabayan Coalition, dapat i-abolish na yung mga regional wage board dyan, buwagin ang provincial rate at magkaroon na talaga ng batas para sa 1,200 sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga para sa mga manggagawang gaya ni Carl na magkaroon ng tunay na nakakaintindi ng sitwasyon nilang mga manggagawa sa loob ng gobyerno. Dahil yung mga iba naman talaga na nasa Senado, kahit anong hiling mo dyan, di naman talaga ibibigay, magaling lang magpangako eh. Papangakuan ka na maganda, pero pag naman sana yung ano ka na nailuklok na sila, nakakalimutan na nila yung pangako nila. Sa inilunsad na forum ng Labor Vote, ipinahayag ng iba't ibang workers' organizations ang kanilang panawagang bigyang prioridad ang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at iba pang sektor ngayong eleksyon 2025. Pero pagdidiin ni Carl, mahalaga ang pagsasama-sama ng mga manggagawa para maitulak ang kanilang mga kahingian. Kaya sasama sila sa paggunita sa International Labor Day sa May 1 sa Subic. Kung hindi dahil sa Mayo 1, hindi natin matatamasa yung mga nag-buwis ng buhay nung lumaban na yan para maibigay yung mga karapatan natin bilang isang manggagawa. Ito si Ruth Leonidio, kasama si Avon Ang at Vince Riasonda. Nag-uulat para sa Alam.